Ang luha ng isang ina ay walang lasang alat. Ito ay may lasa ng mapait na pagtataksil. Habang nakahimlay siya sa bingit ng kamatayan, si Enzo, ang lalaking tinawag niyang asawa, ay masayang nakikipaghalakhan sa ibang babae, nagpaplano kung paano hahatiin ang kanyang yaman. Si Remedios, ang kanyang biyenan, ay walang habas na pinunit ang kanilang litrato. Tinawag siyang basura. Ngunit mula sa kadiliman, muling babangon si Amara. Hindi siya babalik para umiyak, babalik siya para bawiin ang lahat. Ano ang magiging mukha ni Enzo kapag nakita niyang ang asawang itinuring niyang patay na ay nakatayo sa harap niya, maringal at puno ng kapangyarihan? Just get rid of her. Wala na siyang silbi. Ang mahalaga, makuha natin ang insurance money at maibigay kay Clara ang buhay na nararapat sa kanya. Binalot ng matinding dilim ang loob ng ward. Tanging ang malabong ilaw mula sa kisame ang saksi sa unti-unting paghina ng hininga ni Amara. Kasalukuyan niyang idinaraos ang pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay, ang pagluwal sa isang sanggol. Ngunit sa halip na pag-aalaga, ang tinig ni Enzo ang bumalot sa kanyang pandinig. Ang tinig na dati ay puno ng pangako, ngayon ay puno ng lason at pagmamalupit. Hindi makagalaw si Amara. Ang kanyang mga kamay na dati ay matiyagang nag-aalaga sa tahanan ng mag-asawa ay naninigas sa tabi ng kanyang katawan. Sa kanyang pulso ay nakapulupot-put pa rin ang pilak na bracelet na ibinigay ni Enzo noong kanilang kasal. Ang simbolo ng pangakong walang hanggan na ngayon ay tila isang tanikala ng kasinungalingan. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang hapdi ng bawat tusok ng karayom sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso. Sinilip niya ang bahagyang nakabukas na pinto, kung saan nakatayo si Enzo, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata, walang bakas ng pag-aalala para sa asawang kakapanganak lamang. Remedios, nakikinig ka ba? Huwag mo na siyang hayaang magising. We have enough problems with the debts. Her death is the only way out. Sa tabi ni Enzo ay ang kanyang biyenan na si Remedios. Naabala naman sa paglalagay ng pulang lipstick, ang kulay na tila sumisimbolo sa dugo ng pagkakanulong ginagawa nila. Hindi man lang sumagi sa isip ng matanda na tingnan ang sanggol na kanina pa humahagulhol sa isang sulok, gutom at nang-ungulila sa yakap ng ina. Para sa kanila, si Amara ay isang gamit na sirana, isang hadlang na dapat nang alisin para makuha ang perang nakalaan para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Isang mapait at malapot na likido ang dumaloy sa lalamunan ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa kombinasyon ng panghihina at matinding galit. Tumingala siya sa kisame habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang pisingi, dumadaloy patungo sa kanyang buhok hanggang sa mabasa ang puting unan sa ilalim niya. Walang boses na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit sa loob niya, isang sigaw ng pagkamuhi ang umalingaw-ngaw. Ang sakit ay hindi na lamang pisikal. Ito ay isang kalawang na bumubutas sa kanyang kaluluwa. Kung ang pagiging mabait at mapagtiis ay naghatid sa kanya sa ganitong katapusan, ang Amara na nakahiga ngayong sa kama ay hindi na muling magpapakita ng awa. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, isang matigas na desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Paano niya malalagpasan ang bangungot na ito? At paano niya mababawi ang lahat ng ninakaw sa kanya? Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, itinapon ng mga tauhan ni Remedios ang isang itim na supot sa gilid ng isang kanal. Walang nagmamalasakit sa laman nito. Para sa kanila, ito ay basura na dapat nang ibaon sa limot ng dilim. Ngunit sa loob ng supot na yon, may isang pusong hindi pa handang tumigil sa pagtibok. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa simento ay tila mga martilyong pumupukpok sa natitirang lakas ni Amara. Labalot siya ng lamig. Ang kanyang balat
ay tila yelo na sa tindi ng panahon. Sa gitna ng kawalan ng malay, isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Isang matandang babaeng may hawak na flashlight ang huminto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nasaksihan. Diyos ko, may tao rito! Ang sigaw ng matandang si Aling Rosa habang maingat na kinukuha ang supot. Pagkalipas ng ilang linggo sa isang maliit na bahay sa gilid ng lungsod, dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa kurtina ay tila bago sa kanyang paningin. Bawat galaw niya ay may kasamang hapdi, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang sugat sa katawan. Nang hawakan niya ang kanyang tiyan na wala na ang bigat ng dinadala, isang mapait na alaala ang bumalik. Ang iyak ng kanyang sanggol na huling narinig bago siya nilamon ng dilim. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Ang pabulong na tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagdurusa. Inilapit ni Aling Rosa ang isang basong tubig. Ang kanyang muka ay puno ng habag. Alam niya ang katotohanan, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito. Sa mga mata ni Amara, nakita ng matanda ang isang apoy na tila naghihintay na magliyab. Walang kahit anong gamit na naiwan sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at ang kanyang pangalan ay binura na ng mga taong itinuring niyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, pinapanood ni Amara ang paglubog ng araw mula sa bintana. Iniisip ang bawat pagkakataong nagpakumbaba siya. Bawat luha na inalay niya para sa pagmamahal na isang malaking kasinungalingan. Ang bawat pagkilos ni Amara ay unti-unti nang nababago. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at humihingi ng paumanhin. Ang kanyang mga kamay na dati ay abala sa pag-aayos ng bahay ng mga De La Vega, ay ngayon ay humahawak sa mga barya na pinag-iipunan niya mula sa pagtatrabaho sa palengke. Bawat sentimo ay isang hakbang palapit sa katotohanan. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang maliit na silid, kinuha niya ang isang pirasong papel kung saan nakasulat ang pangalan ng mga taong kumuha sa kanyang buhay. Isang matalim na tingin ang binitawan niya sa dilim, isang pangakong walang sinumang makakarinig maliban sa sarili niyang konsensya. Ang babaeng mahina ay patay na. Ang babaeng babalik ay isang bagong nilalang na hindi na kayang tapakan ng kahit sino. Huminto ang pintig ng puso ni Amara nang marinig ang tinig na iyon. Ang taong nasa harap niya ay si Mang Tino, ang dating hardinero ng mga De La Vega na matagal na ring pinaalis ni Remedios dahil sa pagtatangkang ipagtanggol ang karapatan ni Amara noon. Tinitigan siya ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang sinusubukang kilalanin ang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Sa ilalim ng suot na lumang sombrero ni Mang Tino ay ang isang mukhang puno ng pait at lihim. Mang Tino, paano ka napunta rito? Pabulong na tanong ni Amara habang tinitingnan ang paligid kung may nakakakita sa kanila. Hindi ako ang tanong, Amara. Ang anak mo ang dapat mong hanapin, sagot ni Mang Tino, sabay abot ng isang maliit na sobre na may tatak ng isang orphanage sa labas ng lungsod. Dinala siya roon ni Remedios noon gabing iyon. Sinabi nila sa lahat na namatay ang bata kasama mo, pero nakita ko silang umaalis. Gusto sana kitang hanapin noon pa, pero masyadong mapang-anib. Nang inginig ang mga kamay ni Amara habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay may isang litrato ng isang sanggol na may suot na maliit na kwintas. Ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang anak bago siya nawalan ng malay. Ang bawat letra sa sobre ay tila isang palaso na tumama sa kanyang dibdib. Hindi na siya biktima. Siya ay isang inang nawalan ng anak, at ang pagmamahal na iyon ang magiging pinakamalakas niyang sandata.
Ngunit sa sandaling yon, ang kanyang isip ay hindi na lamang nakatuon sa paghihigante. Ito ay nakatuon sa pagbawi. Tulungan mo akong makapunta roon, Mang Tino. Kahit anong kapalit, gagawin ko. Pakiusap ni Amara, ang kanyang tinig ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi lang basta pagpunta ang kailangan mo, Amara. Kailangan mo ng pagkakakilanlan. Kailangan mong maging ibang tao para makapasok sa mundo nila nang hindi ka nila namumukaan. Ang mga De La Vega ay nasa rurok ng kapangyarihan ngayon at ang tanging paraan para gibain sila ay mula sa loob. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Amara. Habang nakatingin sa maliit na litrato ng kanyang anak, nagdesisyon siyang talikuran ang kanyang nakaraan. Ang pangalang Amara, ang babaeng martir, ay unti-unting binubura sa kanyang sarili. Sa tulong ni Mang Tino, nagsimula siyang mag-aral ng negosyo, nagbasa ng mga dokumento, at nag-obserba sa takbo ng mga kumpanya. Bawat detalye ng kumpanya ng mga De La Vega ay pinag-aralan niya ng mabuti. Hindi na siya ang babaeng marunong lang magluto at maglinis. Siya na ngayon ang babaeng may malinaw na layunin. Ang mabawi ang kanyang anak at ang mabigyan ng hustisya ang kanyang sarili. Sa harap ng lumang salamin, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya takot. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging tuntungan para sa kanyang pagbangon. Huminto ang pintig ng puso ni Amara. Sa bintana, tinitigan niya ang lalaking nakasuot ng itim na sombrero na bumaba mula sa itim na sedan. Siya, si Dante, ang kanang kamay ni Enzo, ang lalaking nagbabantay sa bawat galaw ng mga kaaway ng pamilya De La Vega. Ang hangin sa loob ng bahay ni Aling Rosa ay tila biglang nanigas, nakakasakal. Tumingin si Mang Tino sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng babala. Mabilis na itinago ni Amara ang kwaderno at ang litrato ng kanyang anak sa ilalim ng sahig na kahoy. Huwag kang gagalaw. Ako ang kakausap sa kanya. Bulong ni Mang Tino bago dahan-dahang lumabas ng pinto. Sumilip si Amara mula sa maliit na siwang ng kurtina. Rinig niya ang boses ni Dante, malalim at puno ng pananakot. May nakita kaming nag-iikot-ikot na matanda rito. Baka may impormasyon kayo tungkol sa mga taong nagtatago sa ilalim ng pangalan ng mga Villaluna. Kumalabog ang dibdib ni Amara. Ang pangalang Villaluna, ang pangalan na narinig niya mula sa mga usap-usapan ni Mang Tino. Hindi niya inakalang ganoon kabilis silang masusundan. Sa loob ng silid, pilit niyang pinapakaalma ang kanyang paghinga. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Kung mahuhuli siya ngayon, ang pangarap na mabawi ang anak ay maglalaho ng parang bula. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, kaya mahigpit niya itong ikinuyom. Pumaon ang kanyang mga kuko sa palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ang sakit na nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay. At ang buhay na ito ay kailangan niya para sa kanyang anak. Wala kaming nakikita rito, Gino. Mga mahihirap lang kaming nakatira sa lugar na ito. Boses ni Mang Tino, matatag at walang bakas ng kaba. Sigurado ka? Dahil ang boss ko ay nagbabayad ng malaki para sa sinumang makakapagturo sa kanila. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ni Amara ang unti-unting paghina ng kanyang resistensya. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw, ngunit alam niyang ang bawat aksyon niya ay magiging mitsa ng kanilang kapahamakan. Pinanood niya si Dante na iginala ang kanyang paningin sa paligid ng bahay. Ang mga mata nito ay tila isang lawin na naghahanap ng huli. Nang dumako ang paningin ni Dante sa bintana kung saan nakasilip si Amara, agad siyang yumuko. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Ang sandaling iyon ay tila tumagal ng 1 oras. Pagkalipas ng ilang mahabang sandali, narinig ni Amara ang pagsara ng pinto ng sasakyan at ang tunog ng pag-andar ng makina.
Unti-unti itong lumayo hanggang sa maglaho ang ingay. Napaupo si Amara sa sahig, ang kanyang mga binti ay nanghihina. Nilapitan siya ni Mang Tino, ang kanyang mukha ay bakas ang pagod. Ligtas tayo, sa ngayon, pero kailangan na nating umalis. Hindi na ligtas ang lugar na ito. Sa gabing iyon, habang inililigpit ang kanilang kakaunting gamit, isang bagong determinasyon ang nabuo sa puso ni Amara. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Siya na ang babaeng naghahanda. Sa bawat distansya na nilalayo nila mula sa panganib, nararamdaman ni Amara ang paglapit niya sa katotohanan. Ang bawat hakbang ay isang pagsasanay. Ang bawat desisyon ay isang pagpapatibay. Hindi na lang siya ina. Siya na ang bagong mukha ng paghihigante. Pinigilan ni Amara ang kanyang hininga. Ang babae sa dulong bahagi ng bus ay tila isang aninong inukit mula sa kanyang sariling katawan. Ang buhok, ang hubog ng mukha, kahit ang paraan ng paghawak nito sa kanyang bag ay katulad niya. Sino siya? Ang tanong na yon ay mabilis na nag-ikot sa isip ni Amara. Masyadong mapanganib ang magkaroon ng kambal sa ganitong sitwasyon, lalo na't ang mga De La Vega ay may mga mata sa bawat sulok ng lungsod. Huwag kang titingin ng diretsyo, bulong ni Mang Tino sa kanyang tabi. Ramdam ang biglaang pagkapikon ni Amara. Bumaba ang mga pulis sa bus. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa sahig ng bus ay tila mga dagundong ng kulog. Isa-isang tiningnan ng mga awtoridad ang mga ID ng mga pasahero. Nang malapit na ang pulis sa babaeng kamukha ni Amara, biglang tumayo ang babae. Hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting punong-puno ng misteryo at tiwala sa sarili. Inilabas niya ang kanyang ID, isang pangalan na nagpatigil sa mundo ni Amara. Amara Villa Luna. Amara Villa Luna? Ang pangalang iyon ay ang katotohanang nakabaon sa nakaraan, ang pangalang itinago ni Mang Tino para sa kanya. Paanang ang babaeng iyon ay may dalang ID na may pangalang dapat ay sa kanya? Salamat, officer. Wika ng babae sa isang boses na malambing, ngunit may awtoridad. Nang makababa ang babae sa bus, mabilis na tumayo si Amara. Kailangan ko siyang habulin, Mang Tino. Amara, wag! Mapangganib yan! Pigil ni Mang Tino, ngunit huli na. Bumaba na si Amara sa pintuan ng bus bago pa man ito tuluyang umandar. Hinabol ni Amara ang babae sa gitna ng makipot na eskinita ng palengke. Ang babae ay tila alam na may sumusunod sa kanya dahil huminto ito sa harap ng isang mamahaling itim na sasakyan at lumingon. Sa ilalim ng poste ng ilaw, mas malinaw na nakita ni Amara ang muka ng babae. Hindi lang sila magkamuka. Ang babae ay ang bersyon niya ng isang babaeng hindi kailanman inapi, hindi kailanman pinagtaksilan, at higit sa lahat, isang babaeng may kapangyarihan. Sino ka? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa halo ng galit at pagtataka. Tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumawa ng mahina. Ako ang sagot sa lahat ng tanong mo, Amara. Ako ang nakaraan mo, at ako rin ang magiging susi mo sa hinaharap na ninakaw nila sa iyo. Pero bago ang lahat, kailangan mo munang matutong maging mas matapang kaysa sa akin. Inabutan siya ng babae ng isang susi at isang maliit na address. Pumunta ka riyan bukas. Kung gusto mong makuha ang anak mo at sirain ang mga De La Vega, huwag kang lalapit sa akin bilang biktima. Lumapit ka bilang isang Villa Luna. Pagkatapos sabihin yon, sumakay ang babae sa sasakyan at iniwan si Amara na nakatayo sa gitna ng malamig na hangin. Ang hawak ni Amara na susi ay tila uminit sa kanyang palad, ang simula ng kanyang bagong paglalakbay. Huminto ang paghinga ni Amara.
Ang bawat litratong nakadikit sa pader ay tila mga matang nakatingin sa kanya. May mga litrato niya habang natutulog, habang namimili sa palengke, at maging noong araw na dinala siya ni Enzo sa altar. Ang lahat ng ito ay may pulang marka ng target. Hindi lang ito basta pagmamanman. Ito ay isang sistematikong pag-aaral sa kanyang buhay, simula pa noong bata pa siya. Sino ang may gawa nito? Pabulong niyang tanong sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo ng galit at takot. Habang hinihimas ni Amara ang bawat litrato, napansin niya ang isang sobre na nakasingit sa ilalim ng larawan ng kanyang kasal. Binuksan niya ito nang may nanginginid na mga daliri. Sa loob ay isang dokumento, isang testamento ng pagmamay-ari ng Villa Luna Estates na nakapangalan sa kanya. Ngunit may mga lagda ng mga abogado na tila peke. Ang dokumentong ito ang dahilan kung bakit siya kailangang mamatay. Hindi lang dahil sa insurance money, ito ay dahil sa isang pamana na hindi nila dapat nakuha. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ng gusali. Mabilis na nagtago si Amara sa likod ng isang malaking kabinet, hawak ang kanyang hininga. Pumasok ang isang lalaki na may suot na uniporme ng security guard. Ngunit ang tindig nito ay hindi pangkaraniwan. Siya ang lalaking nakita niya sa isang lihim na pagpupulong ng mga De La Vega noon. Ang taong nag-utos na tapusin ang trabaho sa ospital. Nasaan siya? Sigurado akong pumasok siya rito. Wika ng lalaki habang iginagala ang kanyang flashlight sa buong silid. Naramdaman ni Amara ang matinding pintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Hawak niya ang sobre, ang tanghing preba ng katotohanan. Alam niya na kung mahuhuli siya rito, wala nang babalikan pa. Dahan-dahan niyang hinanap ang anumang bagay na magagamit niya bilang proteksyon. Nakakita siya ng isang mabigat na plorera sa sahig. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagdesisyon siyang hindi na magtatago. Ito na ang sandali ng kanyang pagbabago. Nang dumaan ang lalaki sa tapat ng kabinet, mabilis na lumabas si Amara at buong puwersang ipinukol ang plorera sa sahig na lumika ng isang malakas na tunog. Nagulat ang lalaki at napalingon. Sa pagkakataong yun, hindi siya tumakbo. Sa halip, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng apoy na hindi kailanman nakita ng lalaki sa babaeng inaakala nilang matagal ng patay. Sino ang nag-utos sa'yo? Sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi niya alam na taglay niya. Natigilan ang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata. Amara? Ikaw ay patay na? Yan ba ang akala nyo? Humakbang si Amara palapit. Ang bawat hakbang ay may bitbit na bigat ng katotohanan. Sabihin mo sa amo mo, hindi na lang ako basta target. Ako na ang bagong banta sa buhay nila. Hindi na naghintay si Amara ng sagot. Mabilis siyang lumabas ng gusali, dala ang sobre at ang bagong pagkakakilanlan na magpapabagsak sa mga De La Vega. Sa labas, naghihintay si Mang Tino. Ang kanyang muka ay puno ng relief. Nakuha mo ba? Tumango si Amara. Oo, at ngayon, sisimulan na natin ang tunay na laro. Huminto ang pintig ng puso ni Amara. Sa harap ng bahay ni Aling Rosa, nakasandal si Enzo sa kanyang mamahaling sasakyan. Nakapamulsa siya. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kawalan. Tila may malalim na iniisip. Sa bawat paghinga ni Amara, ramdam niya ang bigat ng nakaraan. Si Enzo, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagtaksil sa kanya, ang lalaking pumatay sa kanyang kaluluwa, ay ilang metro na lamang ang layo. Amara, huwag kang lalabas! Bulong ni Mang Tino. Ngunit huli na. Hindi na nagtago si Amara. Alam niyang kung magtatago siya, mas maghihinala si Enzo. Sa halip, kinuha niya ang kanyang suot na scarf,
Ipinulupot ito sa kanyang mukha para magmukhang isang simpleng babaeng taga-baryo at dahan-dahang naglakad palapit sa kanyang tinitirhan, humahalo sa mga dumadaang tao sa kalye. "Miss!" tawag ni Enzo. Tumigil ang mundo ni Amara. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay blanko, walang anumang bakas ng pagkilala. "Po, may kailangan po kayo?" tanong niya. Binago ang kanyang boses para maging mas mababa at garalgal. Tinitigan siya ni Enzo ng matagal. Ang mga mata nito ay tila naghahanap ng isang bagay, isang anino ng nakaraan. "Pasensya na, akala ko may kakilala ko rito. Mukhang-mukha mo ang isang taong mahalaga sa akin na matagal ko nang nawala." Isang mapait na ngiti ang gustong ipakawala ni Amara, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. "Marami po sigurong taong magkakamukha sa mundo, sir. Pero kung ang hinahanap niyo ay wala na, marahil ay hindi na rin siya dapat balikan." Natahimik si Enzo. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng lungkot. Isang lungkot na sa paningin ni Amara ay purong pagkukunyari. "Tama ka. Minsan, ang pagbabalik sa nakaraan ay isang pagkakamali." Bago pa man makasagot si Amara, lumabas si Remedios mula sa sasakyan. Mukhang naiinip. "Enzo, ano ba? Hanggang kailan ka mag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay na ito? Kailangan na nating pirmahan ang mga dokumento para sa paglipat ng Villa Luna Estates." Ang pangalang Villa Luna Estates ay tumama sa puso ni Amara tulad ng isang kidlat. Ang mga De La Vega ay hindi lang pala nagtatago ng sikreto. Sinusubukan nilang ubusin ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagkatao sa isang iglap. "Pasensya na, miss," sabi ni Enzo bago sumakay sa sasakyan. Nang umandar ang sasakyan, nanatiling nakatayo si Amara sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa, hawak ang susi at ang sobre. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na kumilos ng mas mabilis. Ang mga De La Vega ay naghahanda na para sa kanilang huling pag-atake at kailangan niyang maging handa para sa ganting salakay. "Mang Tino?" tawag niya nang makalapit ang matanda. "Hindi na tayo magtatago. Bukas na bukas din. Sisimulan na nating bawiin ang dapat sa atin." Ang mundo ni Amara ay tila huminto. Sa dilim ng iskinita, ang anino ng babaeng kamukha niya ay unti-unting lumalabas. Ang kanyang daliri ay nakalapat na sa gatilyo ng baril. Nakatutok yon sa batok ni Enzo na abala pa rin sa pagpasok sa sasakyan. Alam ni Amara na kung mamatay si Enzo ngayon, mawawala ang lahat ng pagkakataon niyang makuha ang hustisya at malaman ang kinaroroonan ng kanyang anak. Hindi siya nag-isip ng matagal. Mabilis na dumampot si Amara ng isang makapal na piraso ng kahoy at buong puwersang ipinukol ito sa direksyon ng babae. Blag! Tumama ang kahoy sa balikat ng babae, dahilan upang mawala ang kanyang pagkakaposisyon. Ang putok ng baril ay dumagundong sa gabi, ngunit tumama ito sa hangin at sa gilid ng sasakyan. "Sino yan?" sigaw ni Dante, ang security guard, habang mabilis na nilalabas ang kanyang sariling armas. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinila ni Amara ang babae papasok sa mas madilim na bahagi ng eskinita. "Anong ginagawa mo? Gusto mo ba siyang patayin?" Pabulong na sigaw ni Amara. Ang babae, na humihingal at may sugat sa balikat, ay tumingin kay Amara nang may matinding galit. "Siya ang dahilan ng lahat ng pagdurusa natin. Bakit mo siya pinoprotektahan?" "Dahil hindi pa siya nagbabayad sa lahat ng ginawa niya. Ang kamatayan ay masyadong madali para sa kanya." Sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. "Sino ka ba talaga? Bakit mo siya gustong patayin?" Tinitigan siya ng babae ng matagal. Unti-unti niyang inalis ang kanyang sombrero, inilalabas ang mahabang buhok na kamukha ni Amara. "Ako si Elena.
Ako ang kapatid na itinago nila sa iyo dahil ako ang unang nakakaalam sa katotohanan ng Via Luna. Ako ang nagmamasid sa kanila ng mahabang panahon. Si Elena, ang kapatid na hindi niya akalaing meron siya. Isang lihim na bumuklat sa harap ng kanyang mga mata. Buhay ang anak mo, Amara, pero hindi siya nasa orphanage. Inilipat siya ni Remedios sa isang pamilyang hindi mo mahahanap kung wala ang tulong ko. Hindi makapagsalita si Amara. Ang impormasong iyon ay mas masakit pa sa anumang sugat. Bakit mo ito ginagawa ngayon? Dahil nakita ko ang pagbabago mo. Ikaw lang ang may sapat na lakas para gibain sila mula sa loob, hindi sa pamamagitan ng bala, kundi sa pamamagitan ng pagbawi sa kanilang yaman at karangalan. Biglang umalingaw ang sirena ng pulis sa malayo. Kailangan na nilang umalis. Magkita tayo sa lumang simbahan sa tabi ng ilog bukas ng madaling araw. Dalhin mo ang mga dokumentong nakuha mo. Bili ni Elena bago mabilis na naglaho sa dilim. Naiwan si Amara sa gitna ng eskimita. Ang kanyang isip ay nagguguluhan. May kapatid siya. At may pag-asa pa para sa kanyang anak. Ngunit ang bawat impormasyong dumarating ay nagpapabigat sa kanyang responsibilidad. Kailangan na niyang magdesisyon. Magtiwala sa kapatid na hindi niya kilala o ipagpatuloy ang laban ng mag-isa. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang hawak ang litratong ibinigay ni Aling Rosa. Sa larawan, makikita si Lumina, ang kanyang anak, na may suot na magandang damit, nakaupo sa isang hapagkainan, habang si Enzo ay nakatingin sa bata ng may kakaibang lambing na hindi kailanman nakita ni Amara noon. Hindi ito ang Enzo na pumatay sa kanyang kaluluwa. Ito ay isang Enzo na tila itinuturing na sariling dugo ang kanyang anak. Bakit siya nasa kanila? Pabulong na tanong ni Amara. Ang bawat salita ay may kasamang pait. Bakit kailangang si Enzo pa ang maging kanlungan niya? Hindi ko alam, Amara. Sagot ni Aling Rosa, bakas ang awa sa kanyang mga mata. Ang alam ko lang, sa mga balita, sinasabing inampun ni Enzo ang batang iyon matapos siyang maulila sa isang aksidente. Ang katotohanan iyon ay parang kutsilyong humahati sa puso ni Amara. Ginamit ni Enzo ang kanyang anak bilang instrumento para sa kanyang imahe. Isang mabuting ama, isang lalaking nag-ampon ng batang ulila. Ang galit na dati ay umaapoy sa loob ni Amara ay unti-unting nagiging malamig na puot. Hindi na lang ito tungkol sa hustisya. Tungkol na ito sa pagligtas sa isang batang hindi man lang alam na ang taong nag-aaruga sa kanya ang siyang sumira sa buhay ng kanyang tunay na ina. Kinabukasan, sa lumang simbahan sa tabi ng ilog, sinalubong siya ni Elena. Ang babae ay nakasuot ng itim na trench coat. Ang sugat sa balikat ay tila hindi iniinda. Nakita mo na ang litrato, hindi ba? Panimula ni Elena nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ginamit ni Enzo ang anak mo para makuha ang tiwala ng mga investor. Kailangan niya ng imahe ng isang responsableng pamilya para makuha ang kontrata sa Villa Luna Estates. Ang anak mo ang nagsisilbing pampaganda ng kanyang reputasyon. Hindi ko hahayaang gamitin niya ang anak ko, sigaw ni Amara. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na simbahan. Kung gayon, kailangan nating kumilos na yon, ani Elena, sabay abot na isang file na mga dokumento. Dito nakasaad ang mga iligal na transaksyon ni Enzo. Kung mailalabas nating ito sa media, mawawala ang kanyang kredibilidad. Mawawala ang kapangyarihan niya sa anak mo. Tinitigan ni Amara ang mga dokumento. Alam niyang ito ang susi, ngunit alam din niyang ang paglalabas nito ay maglalagay kay Lumina sa gitna ng unos. Paano ang kaligtasan ng anak ko? Hayaan mong ako ang kumuha sa kanya. Sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay nadniningning sa determinasyon. Habang abala ang mga De La Vega sa pagharap sa iskandalo, ilalabas ko si Lumina mula sa mansyon.
Pero kailangan mong siguraduhin na hindi sila makakapag-focus sa atin. Isang plano ang unti-unting nabuo sa isip ni Amara. Hindi na siya susunod sa agos. Siya na ang gagawa ng agos na lulunod sa pamilya de la Vega. Gagawin ko ang lahat, kahit buhay ko ang kapalit. Ang boses ni Enzo sa kabilang linya ay malamig, puno ng pagbabanta, na tila isang talim na dahan-dahang humahati sa katinuan ni Amara. Hindi siya sumagot. Nanatiling tahimik si Amara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, habang ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Alam ni Enzo na buhay siya. Ang pagtuklas na ito ang nagpabago sa buong laro. Huwag kang manahimik, Amara. Alam kong naririyan ka. Patuloy ni Enzo. Ang kanyang boses ay may halong pangungutya. Kung gusto mo pang makita ang bata, sumunod ka sa rules ko. Iwan mo na ang kung sinuman ang kasama mo at bumalik ka sa akin. We can start over. Forget the past. Start over? Sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng nanunuot na puot. Ang nakaraan ay hindi isang bagay na pwedeng burahin, Enzo. Ito ay isang sugat na hanggat hindi naghihilom ay patuloy na nagdurugo. Huwag mong idamay ang bata sa mga kasalanan mo. Ibinaba ni Amara ang telepono bago pa man makasagot ang lalaki. Alam niyang ito na ang hudyat. Hindi na siya pwedeng maghintay. Sa tulong ni Elena, nagdesisyon silang isagawa ang unang yugto ng kanilang plano. Ang pag-atake sa reputasyon ni Enzo sa mismong araw ng kanyang malaking business gala. Kailangan nating pasukin ang gala, ani Elena habang sinusuri ang listahan ng mga bisita. Dito ipapakilala ni Enzo ang kumpanya niya bilang bagong tagapagmana ng Villa Luna Estates. Kung mailalabas natin ang ebidensya sa harap ng mga investors at media, mawawala ang kanyang pundasyon. Magpapanggap ako bilang isa sa mga VIP guests. Sagot ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong determinasyon. Gagamitin ko ang pangalan ng isang negosyanteng matagal nang nawala sa industriya. Hindi nila ako makikilala. Sa gabi ng gala, ang mansyon ng mga De La Vega ay nagminingning sa karangyaan. Ngunit sa ilalim ng mga chandelier at mamahaling dekorasyon, isang plano ang unti-unting nabubuo. Pagpasok ni Amara sa bulwagan, suot ang isang eleganteng gown at maskara, ramdam niya ang bawat tingin ng mga tao. Sa di kalayuan, nakita niya si Enzo nakatayo sa entablado kasama ang isang batang babae, si Lumina. Ang bata ay mukhang nalilito, nakatingin sa paligid na tila may hinahanap. Ang bawat tibok ng puso ni Amara ay isang paalala ng kanyang layunin. Nang magsimulang magsalita si Enzo sa mikropono, binitawan ni Amara ang kanyang unang hakbang. Dahan-dahan siyang lumapit sa main control room ng audio system, dala ang isang USB drive na naglalaman ng mga ebidensya ng pandaraya ni Enzo. Ngayon, ang Villa Luna Estates ay sisimulan na ang bagong yugto. Wika ni Enzo sa mikropono. Ang kanyang ngiti ay punong-puno ng kayabangan. Ngayon na, naisip ni Amara. Habang inilalapat niya ang USB drive sa computer, hindi niya namalayang may isang anino na sumusunod sa kanya. Si Remedios. Ang matandang babae ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Akala mo ba matatalo mo kami ng ganoon lang kadali? Bulyaw ni Remedios. Sa loob ng ilang segundong kadiliman, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amara. Nang bumalik ang mga ilaw, ang marangyang ballroom ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nagkakagulo. Ang mga bodyguard ay nagmamadaling pinaliligiran ang entablado. Ngunit, ang entablado ay walang laman. Si Enzo, si Lumina, at ang kanilang mga tauhan ay naglaho na parang bula. Si Remedios ay nakahandusay pa rin sa sahig, humihingal, ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat. Nilapitan siya ni Amara, hindi para tulungan, kundi para kunin ang sagot. Nasaan sila? Saan dinala ni Enzo ang anak ko?
Hindi siya ang may gawa nito. Pabulong na sagot ni Remedios. Ang kanyang boses ay nangkinginig sa takot na hindi kailanman nakita ni Amara sa kanya. May iba pa. May ibang nakikipaglaro sa atin. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Amara. Hindi nakarehistro ang numero. Nang sagutin niya ito, boses ng isang estrangero, malamig, mechanical at walang emosyon ang bumungad sa kanya. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, pumunta ka sa abandonadong warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang, Amara. Kapag nakita ko ang pulis o ang babaeng kasama mo, sisiguraduhin kong hindi nasisikat ang araw para sa batang ito. Nanginig ang bawat kalamnan ni Amara. Hindi ito ang plano. Hindi ito ang laban na inaasahan niya. Si Elena? Nasaan si Elena? Mabilis niyang tinawagan ang kanyang kapatid, ngunit walang sumasagot. Ang lahat ng kanyang preparasyon, ang bawat hakbang na binalak nila, ay parang gumuho sa isang iglap. Bumaba si Amara sa basement ng mansyon, kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Bago pa man siya makasakay, isang anino ang humarang sa kanya. Si Dante, ang bodyguard ni Enzo, na sugatan at duguan ang braso. Hindi si Enzo ang kumuha sa kanila, wika ni Dante, humihingal. Siya ay dinukot din. May isang grupo, ang mga taong tunay na nagmamay-ari ng Villa Luna Estates ang bumalik. Gusto nila ang dokumentong hawak mo, Amara. Iyon ang susi para makuha nila ang lahat. Natauhan si Amara. Ang lahat ng gulo, ang bawat paghihirap na dinanas niya ay bahagi ng isang mas malaking sabwatan. Hindi lamang siya isang ina na naghahanap ng anak. Siya ay isang target sa gitna ng isang digmaan ng mga makapangyarihang pamilya. Tiningnan niya ang hawak niyang USB drive, ang tanging alas na mayroon siya. Dante, kung totoo ang sinasabi mo, tulungan mo ako. Matigas na sabi ni Amara. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Kailangan ko ng kakampi para mabawi ang anak ko. Sumakay si Amara sa sasakyan at mabilis na humarurot patungo sa Pier 4. Ang gabi ay madilim. Ang hangin ay puno ng panganib. Ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay niya, nararamdaman ni Amara ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Hindi na siya nagmamadali dahil sa takot. Nagmamadali siya dahil siya na ang nagtatakda ng huling hantungan. Huminto ang mundo ni Amara. Ang singsing na suot ng lalaking nakatalikod ay hindi basta-basta palamuti. Iyon ay ang family signet ring ng mga Villa Luna. Isang tanda na dapat ay kasama ng kanyang ama nang ito ay 12 dekada na ang nakalilipas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang lalaking ito, ang taong naghasik ng lagim, ay may bitbit na bahagi ng kanyang dugo. Sino ka? Sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak at maingay na warehouse. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang kanyang muka ay natatakpan ng isang maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar, malamig, mapanghusga, at puno ng labis na talino. Sa tabi niya, si Lumina ay umiiyak. Yakap-yakap ni Enzo na kahit nakagapos ay pilit pa ring pinoprotektahan ang bata. Amara, lumayo ka rito! Sigaw ni Enzo. Ang kanyang muka ay puno ng dugo at sugat. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi ito tao. Tumawa ang lalaking nakamaskara, isang tawang puno ng pangungutya. Ang anak mo ay hindi lamang isang bata, Amara. Siya ang huling susi para makuha ang yaman ng mga Villa Luna na matagal nang ninakaw ng mga taong nakapaligid sa iyo. Lumapit ang lalaki kay Lumina at marahang hinawakan ang baba ng bata. Amara, alam mo ba kung bakit namatay ang ama mo? Hindi dahil sa aksidente. Namatay siya dahil sa pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan niya.
kasama na ang iyong asawa. Isang matinding dagok ang tumama sa kaisipan ni Amara. Enzo? Ang kanyang asawa ay bahagi ng pagpatay sa kanyang ama? Tumingin si Amara kay Enzo, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang bawat binuong alaala, ay biglang gumuho. Ang pagtataksi na inakala niyang tungkol lamang sa pera at pamilya ay mas malalim at mas madugo. Hindi yan totoo, sigaw ni Enzo, kahit na siya ay nasa bingit ng kamatayan. Amara, nakipagsabuatan lang ako dahil pinagbantaan nila ang buhay mo noon. Gusto kitang iligtas. Sapat na ang mga kasinungalingan, puton ni Amara. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng paliwanag. Siya na ang babaeng naghahanap ng katarungan. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Amara ang maliit na patalim na itinago niya sa kanyang bota. Isang bagay na itinuro ni Elena sa kanya. Hindi siya sumugod sa lalaki. Sumugod siya sa mga lubid na nagtatali sa mga tauhan ng lalaki sa paligid. Lumilikha ng gulo. Bang! Isang putok ang bumasag sa katahimikan. Ang lalaking nakamaskara ay bumaril sa sahig, dahilan upang mapatigil ang lahat. Napakatapang, wika ng lalaki habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang maskara. Nang tuluyang matanggal ang maskara, ang mukha na bumungad kay Amara ay hindi ang sa kanyang ama, kundi ang mukha ng taong dati niyang pinagkakatiwalaan sa Villa Luna noong siya ay bata pa. Isang taong akala nilang lahat ay matagal ng sumakabilang buhay. Ang mga armadong tao na pumasok ay hindi mga pulis. Ang simbolo sa kanilang mga badge, isang ahas na nakapulupot sa isang susi, ay simbolo ng ang anino. Isang lihim na samahan na matagal nang pinaniniwala ang alamat lamang sa mundo ng mga negosyante. Sa isang kisap mata, ang warehouse ay naging larangan ng digmaan. Amara, tumakbo ka na! Dalhin mo si Lumina! Sigaw ni Elena habang nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ng nakamaskara. Si Amara ay hindi nag-atubili. Sa gitna ng putukan, mabilis siyang gumapang patungo kay Lumina. Ang bata ay nanginginig sa takot, nakatitig sa kanyang ina na tila hindi makapaniwala. Mama? Pabulong na tanong ng bata. Oo anak, ako ito. Hinding-hindi kita iiwan. Sagot ni Amara habang kinakalagan ang mga gapos ng kanyang anak. Ngunit bago pa sila makalayo, hinarang sila ng lalaking kakarating lang. Ang taong may mukhang matagal na nilang inakala na patay na. Siya si Don Faustino, ang dating kanang kamay ng ama ni Amara. Hindi ka aalis nang hindi mo dala ang pamana, Amara? Ang anak mo ay ang susi sa vault ng Villa Luna. Kung wala siya, ang yaman ng iyong ama ay mananatiling nakabaon sa impyerno. Hindi siya gamit, sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi na kayang pigilan. Siya ay tao! Siya ay anak ko! Sa kabilang banda, si Enzo, na nakalaya na mula sa kanyang mga gapos, ay tumayo sa pagitan ni Amara at ni Don Faustino. Amara, tumakbo ka na kasama si Lumina. Ako ang bahala sa kanya. Bakit? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa. Bakit mo ito gagawin pagkatapos ng lahat ng panluloko mo? Dahil ito lang ang paraan para mabayaran ko ang lahat ng kasalanan ko. Sagot ni Enzo. Isang seryosong tingin ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Patawad, Amara. Patawad sa lahat. Hindi na naghintay si Amara. Hinila niya si Lumina at mabilis na tumakbo patungo sa likod na lagusan ng warehouse. Ramdam niya ang mga bala na tumatama sa mga bakal sa kanyang paligid. Ang mundo ay nagiging malabo. Ang tanging malinaw lamang ay ang pintig ng puso ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Nang makalabas sila sa warehouse, sinalubong sila ni Dante at ni Elena. Sumakay na kayo sa sasakyan! Sigaw ni Dante. Habang humaharurot ang sasakyan papalayo, lumingon si Amara sa likod.
Nakita niya ang warehouse na unti-unting nilalamon ng apoy. Sa loob ng nagbabagang gusali, narinig niya ang isang malakas na pagsabog. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng taong naghasik ng lagim ay tila tinutupok na ng apoy. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang mga totoong kalaban ay nasa labas, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ligtas na tayo, Mama? Tanong ni Lumina habang nakasandal sa kanyang balikat. Hindi pa, anak. Sagot ni Amara. Ang kanyang tingin ay matalim, nakatingin sa kawalan. Pero ngayon, tayo na ang humahawak ng baraha. Pinindot ni Amara ang play sa maliit na digital player na nakuha sa bag. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim na silid. Malabo ang imahe, ngunit malinaw ang boses na umalingaw-ngaw. Amara, anak, kung naririnig mo ito, huwag ka magtitiwala sa kahit sino. Ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo Villaluna, ay puno ng paghihirap at pagmamakaawa. Sa video, makikita ang kanyang ama na nakagapos sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Nasa ilalim ako ng Villaluna. Hindi nila ako pinatay. Ginamit nila ako para sa The Vault. Napatigil si Amara. Ang kanyang ama ay buhay, ngunit nakakulong sa mismong lugar na ipinangalan sa kanilang pamilya. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang kidlat na nagpaliwanag sa madilim na maez ng kanyang buhay. Ang The Vault ay hindi lamang isang mitolohiya. Ito ay isang tunay na pasilidad sa ilalim ng mansyon ng Villa Luna Estates, isang lugar kung saan itinatago ang lahat ng ilegal na yaman at mga taong hindi na dapat makalabas. Mama, sino ang lalaki sa TV? Tanong ni Lumina. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Hindi makasagot si Amara. Ginamit niya ang bawat lakas upang hindi maiyak sa harap ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok ni Lumina at hinalikan ito sa noo. Si Lolo yan, anak. Magtatago muna tayo rito, ha? Huwag kang lalabas hanggat hindi bumabalik si Tita Elena. Nang lumabas si Amara ng silid, sinalubong siya ni Dante. Ang dating bodyguard ay mukhang balisa, pabalik-balik ang lakad sa harap ng pinto. Amara, may problema. Wika ni Dante nang makita siya. Ang mga tauhan ni Elena, hindi sila pulis. Nakita ko ang kanilang mga tattoo. Sila ay mga mersenaryo na nagtatrabaho para sa isang rival clan. Niloloko tayo ni Elena. Nanigas si Amara. Ang bawat pagtitiwalang ibinigay niya kay Elena ay parang isang bitag na unti-unting sumasakal sa kanya. Kung si Elena ay kaaway, sino ang totoong kakampi? Ang nakaraan ay puno ng mga mukhang nagpapanggap na kaibigan. Dante, sigurado ka ba? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may halong pagdududa. Sigurado ako. Nakita ko siyang may kausap sa telepono kanina. Sabi niya, nakuha ko na ang anak. Ilalabas na namin ang ama sa oras na makuha natin ang access code. Amara, ginagamit nila tayong lahat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Amara. Hindi na siya magiging tanga. Kung ang lahat ng tao sa paligid niya ay may itinatagong balak, siya ay kikilos ng mag-isa. Sa loob ng safe house, kinuha niya ang lahat ng dokumentong nakuha nila sa warehouse at ang digital player. Nag-iwan siya ng isang mensahe sa mesa para kay Elena at Dante. Hindi na ako ang biktima niyo. Tumakas si Amara kasama si Lumina sa gitna ng madaling araw, gamit ang isang lumang kotse na nakuha niya sa garahe. Habang binabaybay nila ang kalsada palayo sa lungsod, tumingin si Amara sa kanyang rear view mirror. Isang itim na van ang sumusunod sa kanila. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay papasok na sa pinakamapanganib na yugto. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalinakas sa lumang pantalan.
Ang bawat patak ay tila mga bala na tumatama sa bubong ng kotseng minamaneho ni Amara. Sa loob ng sasakyan, si Lumina ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanila. Huminto si Amara sa tapat ng isang abandonadong bodega na mga container. Doon, nakatayo si Enzo, ang kanyang asawa na inakala niyang patay na, basag ang mukha, pilay ang lakad, ngunit buhay. Bumaba si Amara. Hawak ang baril na ibinigay sa kanya ni Dante, na pilit niyang tinago. Buhay ka? Pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataka. Amara, makinig ka. Mabilis na wika ni Enzo habang nilalampasan ang pag-iwas ni Amara. Hindi lang ako ang buhay. Ang ama mo ay inilipat na nila sa barkong nakadaong sa dulong bahagi ng pantalan. Si Elena at ang mga mersenaryo, kasabot nila si Don Faustino para makuha ang access code na nasa loob ng utak ng ama mo. Bago pa man makasagot si Amara, isang spotlight ang tumama sa kanila. Mula sa itaas ng mga container, lumabas si Elena kasama ang ilang armadong lalaki. Enzo, napakagaling mo talagang magtago, wika ni Elena. Ang kanyang muka ay hindi na ang kapatid na mapaggalinga, kundi isang babaeng puno ng sakim. Amara, ibigay mo na sa akin ang digital player at ang access code kung ayaw mong makita ang bangkay ng ama mo bago pa man siya makita ng araw. Hinding-hindi ko ibibigay yan, sigaw ni Amara. Kung gayon, itinuro ni Elena ang isang remote control. Sa isang malaking monitor na nakakabit sa dingding ng warehouse, nakita ni Amara ang isang live feed. Ang kanyang ama, nakakulong sa loob ng isang shipping container na unti-unti nang pinapasukan ng tubig dagat. Amara, piliin mo, wika ni Elena. Ang buhay ng ama mo o ang kinabukasan ng anak mo? Nanginig si Amara. Ang kanyang mundo ay gumuho. Sa isang tabi ay ang kanyang ama na matagal niyang iniyakan, at sa kabilang tabi ay ang kanyang anak na si Lumina na nasa loob ng sasakyan. Tumingin si Enzo kay Amara, isang sulyap na puno ng pagsisisi at pagpapaalam. Biglang sumugod si Enzo sa direksyon ni Elena, isang desperadong hakbang para magulo ang plano nito. Bang! Isang putok ang bumasag sa hangin. Natumba si Enzo, ngunit hindi siya tumigil. Niyakap niya si Elena, dahilan upang malaglag ang remote control sa putikan. Amara, mayo na! Sigaw ni Enzo habang nakikipagbuno kay Elena sa putikan. Hindi na nag-isip si Amara. Hindi siya tumakbo patungo sa remote control. Tumakbo siya patungo sa pantalan, patungo sa container kung nasaan ang kanyang ama. Ginamit niya ang kanyang buong lakas para buksan ang kandado. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng isang matandang lalaking may maputing buhok, ang kanyang ama. Amara, mahinang tawag ni Don Ricardo. Tay! Nang ikayakap ni Amara sa kanyang ama, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya sa gitna ng digmaan. Ngunit sa labas, ang mga mersenaryo ay papalapit na. Kinuha ni Amara ang baril at hinarap ang mga kalaban. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang tagapagtanggol. Sa bawat putok, sa bawat galaw, ipinapakita ni Amara na ang isang inang handang magsakripisyo ay ang pinakamapanganib na kalaban. Ang bukang liwayway sa Maynila ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit para sa mga De La Vega, ito ang simula ng kanilang pagbagsak. Hawak ni Amara ang kwintas ni Enzo, ang susi sa lahat. Sa loob nito ay isang maliit na microchip na naglalaman ng bawat transaksyon, bawat suhol at bawat krimen na ginawa ni Remedios at ng kanyang mga kasabwat sa loob ng 2 dekada. Hindi na nagtago si Amara. Sa halip, direkta siyang nagtungo sa himpilan ng pinakamalaking media network sa bansa. Kasama niya ang kanyang ama, si Don Ricardo, na bagaman mahina pa ay nananatiling matatag ang loob. Amara, sigurado ka ba?
Tanong ng kanyang ama habang nakaupo sila sa loob ng waiting room. Paglabas natin ng kwentong ito, wala nang balikan. Tay, ito ang utang natin sa ating sarili. Sagot ni Amara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Hindi para sa paghihigante, kundi para sa katarungan. Sa ere, habang ang buong bansa ay nanonood, inilabas ni Amara ang katotohanan. Ipinakita niya ang mga dokumento, ang mga video, at ang testimonya ng kanyang ama. Ang pangalan ng pamilya De La Vega, na dati ay simbolo ng karangyaan, ay unti-unting nadudungisan ng bawat ebidensya. Ang bawat gaslighting na ginawa ni Remedios, ang bawat pantataksil ni Enzo, lahat ay nailahad sa publiko. Sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, nakaupo si Remedios, nanonood sa telebisyon. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapangyarihan, ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang mga pulis ay pinalilibutan na ang kanyang tahanan. Wala ng mga tauhan, wala ng pera, wala ng kapangyarihan. Samantala, sa isang hindi malamang lugar, nakatayo si Enzo sa malayo. Pinapanood ang TV mula sa isang maliit na tindahan. May sugat pa rin sa kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay payapa. Hindi niya pinigilan si Amara. Hinayaan niya itong gawin ang nararapat. Alam niyang ito ang tanging paraan para maging malaya si Amara mula sa anino ng kanyang pamilya. Na matapos ang panayam, lumabas si Amara ng istasyon. Sinalubong siya ng liwanag ng araw at ng mga tao na naghihintay para sa hustisya. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Lumina na hawak ang kamay ni Aling Rosa. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. "Mama!" sigaw ni Lumina. Yakap ni Amara ang kanyang anak, ang kanyang ama sa kanyang tabi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, lahat ay naglaho. Hindi pa tapos ang lahat ng legal na proseso, ngunit alam ni Amara na sa sandaling yon, nanalo na siya. Ang katarungan ay hindi lamang sa pagkakakulong ng mga kalaban, kundi sa pagiging malaya mula sa pot na nagkulong sa kanyang puso. 1 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De La Vega. Sa isang tahimik na bahay sa gilid ng dalampasigan, ang tunog ng alon ay nagsisilbing oyayi sa bawat umaga ni Amara. Hindi na siya ang babaeng laging nagmamadali. Hindi na siya ang babaeng laging natatakot. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng pasa at sugat, ay ngayon ay mahigpit na humahawak sa mga brush ng pintura habang tinuturuan si Lumina na magpinta ng dagat. Nasa likod nila si Don Ricardo, nakaupo sa kanyang silya habang nagbabasa ng libro. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na matagal niyang hinangad. Ang mga De La Vega ay nabubulok na sa loob ng bilangguan, isang huling kabanata ng kanilang kasaysayan na hindi na kailanman muling bubuksan ni Amara. Ngunit ano ang nangyari kay Enzo? Ang huling litratong natanggap ni Amara, ang litrato nila noong bata pa sila, ay nananatiling isang malaking palaisipan. Hindi niya ito tiningnan bilang isang banta, kundi bilang isang paalala. Isang araw, sa Pampang, nakita niya ang isang maliit na krus sa ilalim ng isang punong niyog. Walang pangalan, ngunit may nakasabit na isang pamilyar na kwintas. Alam ni Amara ang ibig sabihin nito. Hindi na siya nagtanong. Sa halip, hinaplos niya ang hangin at bumulong. "Patawad, Enzo. Hindi man tayo nagtagumpay sa mundong ito. Malaya ka na rin sa wakas." Natagpuan na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang tumayo sa gitna nito nang hindi nawawala ang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasamaan. Ito ay nangangahulugang pagbitaw sa bigat na pumipigil sa kanya na lumipad. Hindi niya kailangang maging bilanggo ng kanyang galit, habang ang kanyang mga kaaway ay bilanggo ng kanilang sariling mga kasalanan. Ano ang aral na iniwan nito? Na ang pinakamalakas na sandata ng isang tao ay hindi ang kanyang yaman o kapangyarihan.
kundi ang kanyang kakayahang magmahal muli pagkatapos ng bawat pagkawasak. Ang pagiging Via Luna ay hindi lamang tungkol sa pangalan o ari-arian. Ito ay tungkol sa liwanag na dala mo sa gitna ng kadiliman. Binalingan ni Amara si Lumina. Anak, tandaan mo, kahit gaano kadilim ang gabi, laging may bukang liwayway. Ang mahalaga ay kung paano mo ginamit ang liwanag na mayroon ka sa loob ng iyong puso. Tumango ang bata at ngumiti. Ang ngiting yon ay ang pinakamagandang tagumpay ni Amara. Sa malao, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa dagat. Wala ng mga anino, wala ng mga lihim. Ang kabanata ng kanyang buhay bilang biktima ay tapos na, at ang kabanata bilang isang malayang babae ay nagsisimula pa lamang.